So, nag-quit ka. Ba't ka naiiyak ngayon, April? Anong nare-realize mo? Anong tumatakbo sa isip mo? Madami lang din po kasi akong problem. Kaya gusto ko pong sorry. Or, pwede din kaya siya bumitaw? Gulong-gulo na siya noon. Pwede. Baka marami siyang iniisip. Marami siyang pinagdadaanan. O siguro din malaki yung pagkukulang ni April. Parang mas deserve niya yung ibang tao na magmamahal kay Andre ng 100%. Ano bang nangyayari sa iyo noong mga panahon? Bukod sa pagod ka na galing sa trabaho, madami pa bang umuubos ng energy mo? Opo. Kasi ayoko po kasi nakikita yung mother ko na parang nangihina po. Hindi ko po kasi nakikwento sa kanya na ganito yung nangyayari sa amin sa bahay. Parang gusto ko na sinasarili ko po. Parang paano na yung ayoko nakikita yung mother ko na nahihirapan. Mas pinapalakas ko na lang po yung loob ko na pag ako lang po mag-isa. Kaya hindi ko po naikikwento sa kanya yun. Pero kaya hindi niya po siguro ko naintindihan kasi hindi nga po ako nagkikwento sa kanya. Ikaw ba naiintindihan mo yung sarili mo ng puntong yun? Kung anong pinagdadaanan mo? Hindi po. Gulong-gulo na. Din Oo, po ako. gulong-gulo ka Kasi din. yung pagod po, tapos yung mga projects pa po, sabi ko, iniisip ko sa sarili ko na paano ko i-handle yung ganito, tapos si Andre pa. Parang, iniisip ko din po siya that time na alam ko na nasasaktan ko na siya. Kasi minsan, pag malungkot na tayo o kaya nade-depress tayo, nawawalan tayo ng interes sa mga bagay na dati nating pinagkakainteresan. Nawawalan tayo ng gana sa maraming bagay na dati interesado tayo. Kasama na doon ang relasyon. Di ba yung dati masaya ka, G ka, di ba? Energy mo na lang. Pero pag malungkot ka o nade-depress ka, kahit sa relasyon nawawalan ka ng gana. Yung mga bagay na paborito mong ginagawa, nawawalan ka ng gana. Tinatalikuran mo sila. Kasi nga naguguluhan na yung utak mo. Kaya bumibitaw dun sa maraming bagay. Baka nung panahon na yun, nade-depress ka. Hindi natin alam hindi naman ako psychiatrist o psychologist, di ba? Kasi katulad nga sabi mo, hindi mo na rin naiintindihan ang sarili mo nun. Ang dami niyang iniisip Nanay niya may sakit, pinag-aaral niya sarili niya.